Nagsimula ang digmaan laban sa Iran na nagdulot ng panik sa bansa. Isang ganap na digmaan ito sa pagitan ng Estados Unidos at rehimeng terorista ng Iran. Hindi na lang ito digmaan laban sa target na militar, kundi laban na sa buong estruktura ng Estado. Sa mga unang kilos pa lang itong Biyernes, ika-3 ng Abril, 2026, ang malinaw na nangyayari ay isang tunay na pag-igting patungo sa ganap na digmaan laban sa Iran, kung saan ang linya sa pagitan ng target na militar at mahalagang infrastruktura ay lalong nagiging malabo. Lalo pang tumibay ang paniniwalang ito matapos lumabas ang balita ng pag-atake sa malaking tulay malapit sa Tehran. At may mga bagong direktang banta si Donald Trump laban sa mga planta, enerhiya, tubig at langis ng Iran. Ang nangyari sa aktwal ay ang pagpapalawak ng larangan ng labanan. Tinamaan ng Estados Unidos ang tulay ng boom sa pagitan ng Tehran at Karaj. Malinaw ang katwiran ng Amerika. Ginagamit ang estruktura sa paglilipat ng mga misil at kagamitang militar sa kanlurang Iran. Kasabay nito, nagsimulang magsalita ng hayagan si Trump tungkol sa pag-atake sa ang infrastruktura ng kuryente ng Iran, mga oil field, isla ng Karg at maging mga pasilidad ng desalinisasyon kung walang magiging kasunduan at kung mananatiling sarado o limitado ang Strait of Hormuz. Binabago nito ang tono ng digmaan dahil hindi na lang pinag-uusapan ang mga launcher, radar at base, kundi pati na rin ang mismong operasyon ng buong teritoryo ng Iran. Diyan nakasalalay ang pinakaseryosong usapin. Kapag ang digmaan ay hindi na lang nakatuon sa mga malinaw na target militar, kundi pati na rin sa tulay, enerhiya, tubig at lohistika, ibang antas na ang labanan. Ang terminong total na digmaan ay lumalabas kapag nagsisimula ng maglaho ang pagkakaiba ng harapang militar at ng estrukturang sibilyan at napakalakas ng kaibahan na yon. Habang patuloy na inilalathala ng Komandong Sentral ng Amerika ang mga aksyon laban sa drone, barko, depensang panghimpapawid at mga sentro ng command, itinutulak nga ng pahayag ng White House ang diskusyon. Para sa mga pangunahing pasilidad ng Iran, naging mabigat ang mensahe. Sa gitna ng paglala ay sina Donald Trump, ang Pentagon, ang Iranian Revolutionary Guard at mga kaalyadong kasali sa labanan. Sa panig ng Iran, wala ring umatras. Nadbanta ang Iranian Revolutionary Guard sa malalaking tech companies ng Amerika, como Apple, Microsoft, at ang labanan ay kumalat na sa mga refineria, paliparan, mga residential area at sa mga lugar ng Iranian Revolutionary Guard. Em outras nações da região. Ano ang nangyayari? Nangyayari ba? Nitong Biyernes, tinamaan ng mga pag-atake ng Iran ang isang refinery at isang planta ng desalinisasyon sa Kuwait bilang tugon. Habang ang mga autoridad ng Amerika ay matagal nang inaakusahan ng Tehran na gumagamit ng hindi bantay. Revolusyonaryo, hindi umatras. Ang revolusyonaryo, hindi. Nagkaroon ng pag-atras. Revolusyonaryo. Revolusyonaryo dyan. Dahil dito, lumawak ang digmaan mula rehiyon at naging banta sa pandaigdigang ekonomiya. Nag-usap na ang 40 bansa tungkol sa mga hakbang para muling buksan ang paglalayag. Naghahanda ang UN ng botohan para sa proteksyon ng komersyal na paglalayag. At muling tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga huling banta ni Trump. Habang lumalala ang krisis na ito, umuusad ito sa iba't ibang antas. Una, dumating ang malapag-atake sa mga base, radar, barko at mga pabrikang konektado sa pagsisikap militar. Pagkatapos ay sumunod ang mga babala tungkol sa tulay, kuryente, tubig at langis. Kasabay nito, nagpadala ang Amerika ng dagdag na puwersang militar, kabilang ang libu-libong paratrooper sa gitnang silangan. Habang pinag-uusapan ng mga analista ang posibleng pagsakop sa isla ng Kargwe, malinaw na hindi lang panghimpapawid o diplomatiko ang presyon. Mayroong tunay na panganib ng pagpapalawak ng operasyon, kabilang na ang mas agresibong mga hakbang para hadlangan ang kita, galaw at supply ng Iran. Bakit ito mahalaga? Dahil nalalagay na sa panganib ang rutang pangkalakalan ng Iran at mga pribadong kumpanya, nag-iba na ang kahulugan ng digmaan. Matindi ang mensahe ngayong Biyernes. Hindi natin nakikita ang pagbagal kundi isang mapanganib na pagpasok sa isang yugto kung saan sinusubukan ng bawat panig na lubusang sakalin ang isa't isa. Maaring hindi na manatiling digmaan laban sa mga target militar ang banggaan ng Estados Unidos at Iran, at maging digmaan laban sa buong estruktura ng isang estado.
na magkakaroon ng chain reaction sa Golpo, sa Langis at sa buong mundo, ito ay magiging isang ganap na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.